Isang pahayag to na yung panunukhang ng buhay ay kaduktong sa panunukhang ng katotohanan. Sobra na. Hindi na natin papayagan ito. Tutuldukan at tinutuldukan na natin ito sa paraan ng pagsasampa ng kaso sa kanila. Madami nang napahamak sa ginawa nilang mga kasinungalingan at madami na rin ang natikom at natakot. Pues, hindi na natin papayagan ito. Naririto po kami so that we can and should allow the truth to stand. Ang kanilang paninira sa amin ay ginawa nilang parang ordinaryong pagsisinungaling lang na hindi dapat kailanman magpatuloy sapagkat hindi ito yung likas na pagiging Pilipino. Nandito po kami sa DOJ dahil kaka-file lang po namin ng complaint affidavit for perjury. Yung isang complaint affidavit was filed by me and the other one was filed by Father Flavio Villanueva. We were assisted by our counsel, Attorney Dino De Leon. Galing din ho kami sa NBI. Nag-file kami ng separate complaint affidavits for libel and cyber libel against the 18 alleged ex-Marine and Attorney Levy Baligot. Dito naman po sa final namin sa DOJ, which is the perjury complaint, this is filed against the 18 alleged ex-Marines only. Dahil nga po, yung 18 alleged ex-Marines only ang merong sinubmit na sworn affidavit kung saan nakasaad ang mga kasinungalingan. Yung tungkol po sa akin, yung di umano'y ay tumanggap ako ng pera na nakalagay doon. Isa daw po ako doon sa mga ilang mga congressmen na inahatiran o binibigyan ng mali-maletang pera worth 30 to 70 million. And yun daw po ay tinanggap ko sa pagkatapos po ng meeting, alleged meeting doon kay kasama si General Anyo, former Congressman Saldico, and former Speaker Martin Romualdez. Kasi nungalingan ho yan na meron akong tinatanggap anumang amount niyan, whether it's 30 to 70 million, and then kinorek po yan, yung parang may clarify si Attorney Levy Baligot sa series of interviews na tumanggap daw ako, nagkamali daw sila na parang oversight na sinama ako dun sa grupo ng mga congressmen na tumanggap ng mali-maletang pera. Tumanggap daw po ako ng paper bag na may pera. Isang kasinungalingan na naman. Lahat po yun, kasinungalingan sa di umano'y pagtatanggap ko ng pera saan man yan linagay, sa maleta, sa paper bag, o anumang container. So since these are untruthful statements made in their affidavit, sworn affidavit, yung pinagsamang sinumpaang salaysay, signed and executed by these 18 alleged ex-Marines, ay nagpasya po ako na mag-file ng complaint affidavit for perjury kasi nga ho kasinungalingan, para ilito ang mga tao, para siraan na naman ang aking pangalan na ginawa na nila dati yan nung ako ay sinasangkot na di umano'y sa illegal drug trading na napakalaking kasinungalingan. Ito na naman, inulit na naman nila na sinisiraan na naman nila ako. They're besmirching my name, smearing my reputation. Kaya, dahil nga dito sa mga kasinungalingan na ito. So, sana tigilan na nila ako. No more, please. No more. Stop your lies against me. Di ba kayo nagsawa sa kakapanira sa akin? So, I had to do something. And that's why, upon consultation with friends and my lawyer, then I decided to file this affidavit complaint for perjury. So, Father Flavio naman po. Dudugtungan ko lang po yung sabi ng ating butihing Congressman Laila. Kami po ay sa ngalan ng mga homeless, sa ngalan ng mga biniktima na extrajudicial killing noong panahon ni Rodrigo Duterte, kami po ay naninindigan sa katotohanan.
Ginamit ho nila ang pangalan, ang marangal na pangalan ng Bahay Kalinga. Ginamit nila ang patuloy pinapasinungalingan ang testimonya ng mga biktima na biniktima na nga, pero patuloy pa rin nilang gustong sirain ang kanilang mga testimonyang katotohanan. Ito ay naniniwala ko isang pananakot, paninira sa integridad ng ICC. Sinagawa nila to, itinaon nila to sa investigasyon. Pangalawa, dinawit nila at pilit dinadawit yung mga taong gustong ilantad yung katotohanan. Kasama na doon ang mga nagmalasakit abogado at mga taong nagmamalasakit para sa katotohanan at katarungan. At lalong higit, gusto nila idiin na ang mga testigo ay bayaran. Ito ay tutuldukan ko to sapagkat kilala ko yung mga biktima, kilala ko kung paano sila pinatay, at kilala ko rin yung matinding takot at patuloy na pananakot na hindi namin papayagan na magpatuloy. Kaya kami naririto para sampahan at sabihing mga sinungaling ang inyong paratang sa amin. Salamat po. Katulad din po ni General Secretary Anyo, Eduardo Anyo, tsaka ni former Senator Antonio Trillanes, kailangan po, gusto po naming panagutin yung mga nagsisinungaling na yan. Sino po sa tingin niyo, ma'am, yung nasa likod po nito? Tama po si Senator Trillanes, former Senator Sonny Trillanes, na it could only be the handiwork of the Duterte camp. Tingnan niyo po naging timing, kung saan nandyan yung impeachment proceedings against the Vice President, kung saan nandyan yung mga kaganapan sa ICC, katatapos lang ng confirmation of charges hearing, sa kanila linabas ito. To distract, napakaklaro po ng agenda na yan, to confuse, to create confusion. Akala nila maraming kakagat, akala nila maraming maniniwala, akala nila ay makakakos ng some instability dito sa atin. Yun po ang nakikita namin. Ito ay kagagawan na naman ito ng Duterte camp. What's your message sa 18 ex-Marines po? Sabi ni NSA Eduardo Anyo, habulin nila, kakarmento. Ano po sa inyo ang message niyo? Habulin talaga namin kayo. Kaya kung pwede po, magtanong po kayo sa konsyensya nyo, magtanong po kayo sa sarili nyo, tama ba ang ginagawa nyo? Na ganyan na lang kadali ang paninira nyo sa mga pangalan ng mga tao na sinasangkot nyo sa ganyan na mga actions, kasi they are imputing yung corruption on my part sa pagtatanggap. And kasi nungalingan nga yun, I never received any such money from any of these ex-Marines and from any of those other persons stated in the sinumpaang salaysay. So, sana po, makinig kayo, tanungin nyo ang sarili nyo at yung konsyensya nyo. Crime does not pay, and lying is under oath is a crime. Ma'am, clarification lang po, ma'am, sinabi po ni Attorney Baligod na kumbaga nilinaw nila na nagkamali sila dun sa pangalan po ninyo. Hindi po ba enough yun? Well, kasi nga, ang ilininaw lang niya is hindi daw dapat ako kasama dun sa mga pinangalan ng iba na dun sa grupo na supposedly may mali-maleta na mga binibigay o dinideliver kung saan-saan. Doon ako unang linagay sa listahan. Yung clarification ni Attorney Baligod sa kanyang mga interviews is that nag-oversight daw yon, hindi daw dapat ako nakalagay dun sa listahan na yon, pero tumanggap naman talaga daw ako at this time hindi maleta, hindi suitcase, kundi a paper bag. So, ano pa rin? Although yun ang sabi ni Attorney Baligod doon sa kanyang mga interviews. Yung interviews naman kasi hindi naman yan under oath, kaya doon namin siya sinama sa aming complaint for libel or civil libel. Itong alleged 18 alleged ex-Marines, sila lang ang pwede sa perjury. Kasi sila, as of now, sila pa lang ang merong something sworn, which is their pinagsamang sinumpaang salaysay. And that is perjury. When you include in your sworn statements falsities and false statements,
untruthful statements. Yes. Duterte Campo, ano mensahe? Pwede ho ba tigilan nyo na ako? Ginawa nyo na yan dati sa akin, ang paninira nyo sa akin na nag-cause ng aking pagkakulong ng almost 7 years, unjustly detained for trumped up, politically motivated, fabricated, illegal drug trading charges. And now you're doing this again para palabasin ako ay corrupt na tumatanggap ng ganyan. So, pwede ho ba? Sobra na. Stop it. Ma'am, how confident po kayo ngayon sa administrasyon na magbibigyan ng justice ng mga sinampa po ninyo? Well, malinaw naman sa amin na may basehan. Malinaw ang basehan ng aming mga reklamo. So all that the proper authorities like the NBI and the DOJ have to do is just do their job properly. Thank you. Confident po kayo sa Marcos administration, ma'am? Well, sa mga usapin na ganito, siguro naman because the NBI and the DOJ are under him, under the executive. Then siguro naman, hindi niya hayaan na yung mga ganitong mga usapin ay babaliwalain o hindi siseryosohin ng mga handling authorities, meaning the NBI, the DOJ, the prosecutors, etc. Thank you, ma'am. you. Thank you. Gaano po sir, last na lang po, gaano po kadelikado yung ginawa nila na pinangalanan po yung mga witness, yung mga lawyers po na tumulong? Ang kahalagahan nito ay una, paninira ng kredibilidad. Ang mga testigo, tandaan natin, ay hindi to mga tao may seguridad, hindi to mga tao may mga security o may mga armored car. Mga ordinaryong tao to, at ang pinangalanan nila ito, integridad na nawala. Pangalawa, physical security na nawala. Third, ay yung patuloy na pagsisinungaling ay patuloy na namumutawi. Ito ay dapat tuldukan sapagkat walang katotohanan to. Sinimulan dito sa panahon ng mga Duterte at dapat panagutin sila sa mga kasinungalingang kanilang sinimulan at patuloy na ginagawa. Thank you. Thank you very much. Father Flavio Villanueva and assisted by our counsel, Attorney Dino De Leon. We are here to file a complaint for libel and cyber libel against the 18 alleged ex-Marines and also against Attorney Levy Baligod. Doon sa kanilang kasinungalingan, doon sa pinagsamang sinumpaang salaysay, doon sa 18 na in-execute supposedly ng 18 alleged ex-Marines, and then yung mga inulit, yung mga kasinungalingan ni Attorney Levy Baligod dun sa various interviews. It's very clear to me that these are being done, yung pagsusulat ng kasinungalingan about me receiving money, whether in a suitcase or in a paper bag or whatever container, is to besmirch my reputation and smear my name. Dati na nilang ginawa yan, yung paninira sa akin, yung inanuhan ako ng mga kung anong mga kwentong mga pawang kasinungalingan, and then inuulit na naman nila. So not again. Hindi ko na po papayagan sila na sirain na naman o pagsisiraan ang aking pagkatao, ang aking pangalan sa kung anumang mga agenda meron sila. So they must pay for that. Okay, ma'am. Thank you. Ay, sige po. Ng accusation sa 18 Marines. Sabi ni former Senator Trillanes, Duterte Camp po ang nasa likod. Sa tingin ko po, may ano po yan, that's a very plausible explanation. That is a plausible basis na sasabihin na galing sa Duterte camp. Kasi nga yung timing, impeachment, and then yung sa ICC. So, sino makikinabang? Sila. Gusto nila, as I said, gusto nilang ilihis ang atensyon ng taong bayan dun sa mga issue na kinakasangkutan nila. So, it could only be coming from the Duterte camp. Tama po, si former Senator Sonny Trillanes. Salamat po.